Para tuloy akong na-pressure kanina nung narinig ko yung good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa dalawa nating kabataan no, na nagulat ako kanina kasi alam nyo, habang nakikinig ako, tinitignan sila. Meron silang gift of yung public speaking. Yung tindig, yung paggawin, paano mag-deliver. At hindi po malabong mangyari na itong mga kabataan na ito ay magiging good leader someday. Amen? Sabi nga, kung gusto natin magkaroon ng magaling, matino, maayos na leader, simulan natin sa mga kabataan. Hubugin sila habang sila ay bata. Amen po ba? At higit sa lahat, ilapit sila sa Panginoon. Ilapit sila sa Diyos at ituro sa kanila ang pamantayan ng Diyos kung paano po maging isang tao, kung paano maging isang leader pagdating po ng araw. Ayan, good morning po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Gusto ko pong marinig muna itong sagot sa God is good. All the time, di ba ba? And all the time, God is good. So nakikita ko po kasi sa inyo na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kahit kayo man ay dumaranas ng mga matitinding pagsubok sa mga nagdaang araw, pero natili po tayong positibo at matatag at hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Ngayong umaga, gusto ko pong ibahagi sa inyo ito pong Pilipos chapter 1 verse 6 na ang title po nito ay ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. O ang nais gawin ng Diyos sa iyong buhay. Tayo muna ay sandali, yumuko, at tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, banal, dakila, Diyos na mapagmahal, Diyos na mabuti, tapat, at kailanman na hindi ka nagkukulang sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, dahil sa kabila ng mga pagsubok namin pong pinagdaanan sa mga nagdaang araw, linggo, hindi po kami iniwan, hindi po kami pinabayaan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy nagpapaalala sa amin at nagpapatibay, O Diyos, ng aming pananampalataya. Upang higit pa kami, o lupusan pa kami magtiwala sa iyo at umasa sa iyong kapangyarihan at sa paniniwalang meron kang gagawing espesyal sa buhay namin sa araw-araw. Panginoon, ngayong umaga, narito po ang iyong mga anak. Nais naming magpuri at sumamba sa iyo sa espiritu at sa katotohanan. Makinig ng iyong mga salita na magbibigay ng inspirasyon ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Ama naming Diyos, habang kami po ay makikinig, mangusap po kayo, Panginoon, sa aming puso. Ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan. At nawa ang iyong mga salita ay magkaroon ng kapangyarihan upang patuloy na tumimo sa aming mga puso. Ito po ay aming maunawaan at kalaunan, ito po ay aming isa sa buhay sa pang-araw-araw. Tulungan mo po kami, O Diyos. Samahan mo po kami ngayong umaga. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay, from Pilipos chapter 1 verse 6, na sinasabi rito ni Apostol Pablo, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulupusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Church, ano ang gusto mong gawin sa iyong buhay? Ano ang nais mong gawin sa iyong buhay? Maraming tao na pagkat tinanong yung ganito po katanungan kung ano ang gustong gawin sa buhay ay marami.
maraming maisasagot. Sapagkat ang tao po ay may mga plano, may mga panukala, may mga gustong gawin sa kanilang buhay para sa kanilang ikabubuti. Subalit, kung titignan lamang po natin sa pananaw ng mundo, ang nais gawin po ng tao ay pansarili lamang. Para lamang sa kanyang sarili. Meron po isang kwento sa Biblia na ipinahayag ng Panginoong Jesus. Sa Lucas chapter 12 na kung saan ay sinasabi niya na mayroong isang lalaking mayaman, subalit tinawag siyang bakal. Isang mayamang lalaki na nagkaroon siya ng maraming sagana sa kanyang ani. At doon nakita niya na talagang pinagpapala siya. At sabi niya sa kanyang sarili, gagawa ako ng mas malaking kamalig para doon ko ilalagay ang mga ani ko upang sa gayon, pagdating ng panahon, ako ay kakain, iinom, at magpapakasaya sa buhay. At dahil po sa ang layunin po ng taong ito ay pansarili lamang, ang sabi ng Diyos sa kanya ay sa kahangal. Sapagkat ngayon din ay babawian kita ng buhay. So may mga tao po na nagpaplano para lamang sa kanilang sarili. Pero meron ding mga tao na kung saan ay nagpaplano hindi lamang po para sa kanilang sarili, kundi sila po ay naghahangad din na tumulong sa iba. Hindi lamang yung kanilang sariling pangangailangan ang kanilang tinututukan, kundi sila rin po ay nakatuon doon sa pangangailangan ng iba dahil gusto nilang tumulong. So ganyan po ang nais ng tao. Maraming gustong gawin ang tao sa kanyang buhay. Subalit, naitanong na ba natin sa ating sarili, ano kaya ang nais gawin ng Diyos sa buhay ko? Tinanong mo na po ba ito sa sarili mo, ano kaya ang nais ng Diyos na gawin sa aking buhay? Ito po ay isang napakahalagang tanong na makikita po natin pareho itong may tinatawag na temporal at eternal dimension. At ano kaya ang sagot sa tanong na ito? Ano kaya ang sagot sa tanong na ito doon po sa ano ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay o sa ating buhay? Sa Filipos chapter 1 verse 6, dito po una ay nagkaroon po ng kasagutan doon sa katanungan, nais ng Diyos na magsimula ng gawain sa iyong buhay. Nais ng Diyos na magsimulang gumawa sa buhay mo o kumilos sa buhay mo. Sabi nga dito sa part ng verse na ito, siya na nagsimula ng gawain. Yes, si Lord po ang nagsimula na gumawa sa buhay po natin. Maaaring may mga tao na nagtataka, nagdududa, subalit yan po ang realidad, yan po ang katotohanan. Ang Diyos po ang siyang nagpasimula sa ating buhay. Nais ng Diyos na gumawa sa ating buhay. Kahit po noon na tayo pa ay makasalanan, di po ba, ang Diyos po ay gumawa ng something special para po sa atin. Meron siyang ginawa sa buhay natin. Ano po yung ginawa niya sa buhay natin? Nung tayo po ay ganyang tinawag,
At nung tayo ay sumunod, respond tayo sa tawag ng ating Panginoon, doon po nagsimula yung gawain ng Diyos sa ating buhay. Na tayo dati ay makasalanan dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay po natin, ngayon po tayo ay Kanyang pinabanan. Amen? Ito po ay isang kamangha-manghang bagay o pangyayari sa ating buhay na dapat po nating paniwalaan. Na hanggang ngayon ay dapat pa rin po tayong mamangha dahil hanggang ngayon ay gumagana pa rin po ito sa buhay natin. Patuloy pa rin ang Diyos na kumikilos, gumagawa sa buhay po natin. Hindi po tumitigil ang Diyos. Sapagkat ito po ay likas na gawain ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Yan yung gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Subalit, kabaligtaran po sa yung likas na gusto ng tao. Ano bang nais na gawin ng tao? Ang tao ay gusto niya lamang abutin yung mga bituin. Ano bang ibig sabihin nun? Gusto niyang maging matagumpay sa kanyang buhay. Yun lang yung gusto niya. Yun yung gusto niyang marating, yung mururok ng tagumpay. Yung gusto ng tao ay yung makamit yung tagumpay sa pananalapi. Ang gusto ng tao ay yung umakyat sa mas mataas na posisyon. Yun ang gusto ng tao. Kumbaga, sa trabaho ay gustong mataas ang kanyang posisyon. Gusto niyang mamuna, gusto niyang maging leader. Pero meron bang tao na sasabihin sa kanyang boss ay, "Sir, ma'am, pwede niyo ba akong itaas? Iitaas yung posisyon ko. Kasi deserving ko naman." Pwede ba yung itaas niya yung kanyang sarili? Ano? May mga tao po na gustong umakyat sa mas mataas para mas makita at mas makilala sila. Subalit, sa ganito pong paraan, hayaan po natin na may ibang tao na mag-akyat sa iyo. Amen? Pag makita ng mga tao na deserving ka, may potential ka, may commitment ka, then let the people decide. Pero kung sira na yung bad record mo, no? Wala kang aasahan na umakyat o itaas ang iyong posisyon. Marami pong tao na nais nilang sa buhay ay tagumpay sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. At dahil ito po ang nakita ng Diyos, anong ginawa ni Lord? Bumaba siya upang abutin ang tao. Can you imagine that? Ang Diyos na nasa itaas na bahagi ng mundo, kataas-taasan, pero siya ay bumaba para abutin ang tao. Para makasama niya, makasalamuhan niya ang tao. Upang makilala at baguhin ang isang makasalanan. Upang silyuhan ang isang individual na kanyang pag-aari. Yon ang dahilan ng Diyos kaya siya ay bumaba. Yon ang dahilan ng Diyos kaya siya ay nagkatawang tao. Dahil nais niyang
gumawa sa buhay ng bawat tao. Marami po sa atin ang naranasan na ang ganun po ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Naramdaman na natin ang pag-ibig ng Diyos. Subalit paano po ang ibang tao? Paano po ang ibang tao? Paano yung ibang tao na hindi pa tumanggap at hindi pa sumampalataya sa ating Panginoong Hesus? Yung mga tao hindi pa inaring ganap na mga anak ng Diyos. Paano po sila? Sabi nga sa John 1:12, di ba? Ang sino mang tumanggap o subalit ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga taong tumanggap, sumampalataya sa Diyos, yun po ang sinelyuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinelyuhan po ito bilang anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos. Kaya church, nais na siya ng Diyos ang ganyang gawain sa buhay mo. At kung ang buhay mo ay sa tingin mo ay nasimulan ng gawin ng Panginoon, then ituloy mo kung ano ang ginagawa mo para sa Diyos. Amen? Para sa ating Panginoon. Subalit, doon sa mga taong sa tingin ay hindi pa nasimulan, umaaring sinimulan na noon pero nagkaroon ng damage, nasira yung relasyon sa Panginoon. Ano po ang dapat gawin? Isang bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus, bakit siya nagkatawang tao? Bumaba dito sa lupa sapagkat nais niya na magkaroon ng reconstruction sa buhay ng isang tao. Nais na magkaroon ng reconstruction. Ibalik muli yung dating ganda, yung dating sigla. Dahil ang relasyon natin sa Diyos ay nasira dahil po sa ating kasalanan. At yan ang nais ng Diyos na gawin sa buhay mo ngayon. Nais ng Lord na magkaroon ng reconstruction sa buhay mo. Nais ng Diyos na yung dati mong buhay na pangit, makasalanan, hindi ko po sinasabing pangit yung itsura, yung namumuhay ka sa kadiliman, nais ng Diyos na i-reconstruct. Bigyan ng panibagong buhay. Nais ng Diyos na bigyan ito ng buhay na masigla, kaaya-aya sa harap ng ating Panginoon. Yan ang nais ng Diyos na gawin niya sa buhay mo. Ikalawa, nais ng Diyos na magsimula ng magandang gawain sa iyong buhay. Ang sabi pa sa talata na ito, siya nagpasimula ng mabuting gawain sa inyo. Church, maaring hindi po maganda ang simula po ng pag-reconstruct ng Diyos sa ating pong buhay. Maaring sa simula ay hindi po maayos. At sasabihin natin, ano ba naman itong buhay ko? Bakit puro na lang problema, puro na lang hirap, wala na bang isasarap dito sa buhay ko na ito? Puro na lang pagsubok, walang tagumpay. Paulit-ulit, pabalik-balik yung mga problema na naranasan ko sa buhay ko. Bakit kaya ganito? Akala ko ba mayroong Diyos? Akala ko ba si Lord gumagawa ng mabuti sa buhay ko? Yes, that's correct. Si Lord ay gumagawa ng mabuti sa buhay mo. Pero sa simula, alalahanin mo na maraming mga pagsubok ang iyong mararanasan. Maring hindi mabuti ang nararanasan mo ngayon, pero tandaan mo,
Dahil si Lord ang nag-reconstruct ng buhay mo, darating po ang panahon na ikaw ay lalabas na pinakamaganda, pinakamabuti, pinakamaayos ang iyong buhay. Amen? Ganun po sa simula. Ganun po sa simula. Sapagkat nililinang tayo ng Diyos. Diba? Sabi nga lang sa 2 Peter, ang buhay po natin, ang pananampalataya natin sa Panginoon ay katulad ng isang ginto. Na ang ginto, para malaman na ito ay pure, totoo, na ginto, kailangan itong idarang sa apoy. At kahit yun ay idarang sa apoy, ay mananatiling ginto pa rin kung totoo. Ganon din po ang buhay ng tao. Ang kanyang pananampalataya ay sinubok ng maraming pangyayari sa kanyang buhay. Upang makita ng Diyos na ang pananampalataya mo sa Kanya ay totoo. Upang makita ng Diyos na ang pananampalataya mo sa Kanya ay pure. Hindi po fake na ginto. So sa simula po, ang buhay po ng isang mananampalataya ay maaaring hindi maganda. And you know why, church? Bakit ganun po ang ating pananaw, ang ating pagtingin? Bakit hindi mabuti yung mga nangyayari sa atin? Dahil nagsisimula pa lamang tayo sa pagpapamulat sa ating mga kasalanan. Unti-unting binubuksan ng Diyos ang ating mga mata. At doon po ay nakikita natin ang ating sarili, ang ating buhay, na tayo pala ay namuhay sa kasalanan. Nagkaroon tayo ng conviction sa kasalanan. At dahil namulat tayo na tayo pala isang makasalanan, natutunan natin ang ating mabuting gawa ay walang halaga. Na kahit anong gawin mo sa buhay mo, kahit gumawa ka ng mabuti, tumulong ka sa iyong kapwa, ibinigay mo na lahat sa iyong kapwa, pero meron pa rin guilt sa iyong puso. Ito po ay dahil sa ating pong mabuting gawa ay wala pong halaga. Kung wala po tayong conviction sa ating mga kasalanan. Kung hindi po natin, kung hindi pa namulat ang ating mga mata sa kasalanan. Sabi nga ng Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Dito po sa Isaiah chapter 64, pinakita po kung gaano kalaki ng kasalanan ng tao. Pinakita po dito kung gaano tayo karumi sa harap ng ating Panginoon. Kaya kung ang isang tao na walang relasyon sa Panginoon pero gumagawa siya ng mabuti, lahat po ng kanyang kabutihan ay parang isang basahan. Marumi pa rin ito sa harap ng Diyos. At dito rin po natin nalalaman na ang kamatayan lamang ang natatamo dahil sa ating kasalanan. Kamatayan ang kabayaran dahil tayo po ay makasalanan. Ngunit tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay nagbigay ng pag-asa sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Si Kristo ay namatay para sa atin. Hello? Si Kristo po ay namatay para sa atin. At
lumipat na tayo mula sa pananalig tungo sa pagbabagong loob. Dahil po sa ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay. At ang pananampalataya kay Kristo ang nagdudulot ng mabubuting bagay para sa atin. Una na rito yung kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, binigyan niya tayo ng isang matuwid na pamumuhay. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, nagkaroon tayo ng katiyakan sa langit, na isulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At dahil sa ating pananampalataya, ang pananahan ng banal na Espiritu ay nananatili sa ating pong buhay, sa ating puso. At dahil po sa ating pananampalataya kay Kristo, nagkaroon po ng magandang layunin ang ating buhay. At yan po ay yung pagnanais natin maluwalhati ang ating Panginoon. Nais natin na maparangalan ang ating Panginoon. Yan ang nais na gawin ng Diyos sa buhay natin. Nais niyang magsimula ng magandang gawain sa ating buhay. Kapatawaran sa mga kasalanan, katuwiran, katiyakan. Nagkakaroon tayo ng anananahan ng banal na Espiritu, nagkakaroon ng magandang layunin ang ating buhay. Kaya tinatahak na natin ang direksyon patungo sa ating Panginoon. Ikatlo, nais ng Diyos na magsagawa ng permanenteng gawain sa iyong buhay. Permanente. Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Si Pablo po ay nagtitiwala na ang mabuting gawain ng Diyos sa buhay ng isang tao, ito po ay magtatagal. Ito po ay magtatagal. Dahil kung isasummarize po natin itong Pilipos, Book of Philippians, makikita natin dito yung mabubuting gawa ng Diyos sa mga mananampalataya. Una po dito yung chapter 1 verse 6 na sinasabi po, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. At yung gawa na ito ay ipagpapatuloy ng Diyos sa iyong buhay, sa buhay ng isang mananampalataya. Pilipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang ganyang kalooban. So, ganun pala yun. Kaya natin ginagawa kung ano po ang kalooban ng Diyos sapagkat sa simula, siya na po yung nag-udyok sa atin. Tama po ba? Siya na yung nagbigay sa atin, siya na yung nagturo sa atin. Inudyukan niya tayo na gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos para po sa ating buhay. Kaya ang Diyos po ay patuloy na nagsasagawa. Bakit? Kasi hindi pa po tayo tapos. Amen? Hindi pa po tapos ang ating buhay. Hanggang may buhay, hanggang may hininga po tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kaya yung mabubuting gawa na yan ay nais ng Diyos na manatili at ipagpatuloy natin sa buhay po natin. Ibig sabihin, huwag dapat tayong huminto, huwag tayong tumigil. Gawin natin kung ano ang inuutos ng Diyos, gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Dahil tatapusin lang ng Diyos ang ganyang gawain sa buhay mo sa muli ng kanyang pagbabalik.
Doon niya yan tatapusin. Sa muli ng kanyang pagbabalik. Pilipos chapter 3 verse 20 and 21, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Jesucristo. Church, tayo po ba ay nasasabik na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Ano po ang dapat natin gawin? Habang may pananabik tayong hinihintay ang muling pagbabalik ni Jesus. Ano ang dapat natin gawin? Kailangan po natin maghintay ng may pagtitiyaga. Kailangan po natin ng mahabang pasensya. Dahil hindi po natin alam kung kailan muling babalik ang Panginoon. Amen? Maliban lang kung alam mo kung kailan si Jesus babalik. Ano? Pero dahil hindi po natin alam at walang sino mang nakakaalam sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dapat po tayo magpatuloy sa ginagawa po natin ngayon. Ipagpatuloy mo ang magagandang gawain o ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ipagpatuloy mo. Huwag kang huminto. Huwag kang tumigil. Sabi pa ng verse 21, sa pamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhati tulad ng kanyang katawan. So hindi pa tayo tapos. Hanggang nandito pa tayo sa mundong ibabaw, may buhay at may hininga. Magpatuloy tayo sa ating pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At asahan po natin ang walang hanggang buhay na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Church, gusto ko pong i-challenge kayo sa mensahe ngayong umaga ng ating Panginoon. Naramdaman mo na ba na ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay? Naramdaman mo na ba si Lord na kumikilos sa buhay mo? Kung nagkaroon ka na ng conviction sa iyong mga kasalanan, mararamdaman mo na ang Diyos ay gumagawa, kumikilos sa buhay. Kung napagtanto mo na ikaw ay mahal ng Diyos, meaning, ang Diyos ay kumikilos sa buhay. Gumagawa sa buhay. At kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo bilang iyong Panginoon at Diyos na tagapagligtas, ang Diyos ay nagsimula ng kumilos, gumawa sa buhay. Maaaring sa simula ay hindi mo mabuti. Maaaring sa simula ay napakahirap. Pero tandaan mo, merong inilaan si Lord sa bawat taong nagtatagumpay sa mga pagsubok sa Kanya. Amen? At maaaring sa iba, maaaring ngayon pa lang magsimula ang mabuting gawain ng Diyos.
Kailangan mo lang gawin yung mga hakbang upang si Lord ay kumilos sa buhay mo at manatili ang banal na Espiritu sa buhay mo. Pagsisihan ng mga kasalanan. Tanggapin ang ino-offer na pag-ibig ng Diyos at sumampalataya sa Kanya. Amen? Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.